Hey, bakit hindi ka pa natutulog? Nasa veranda si Gale, nakatingin sa langit at tulala. Kasalukuyan siyang humihit-hit ng sigarilyo, nang marinig ang malamyos na boses ni Shannon sa kanyang likuran. Agad niyang pinatay ang sigarilyo, at naglagay ng Mentos sa kanyang bibig. Hey! Niyakap siya ng dalaga mula sa likod, at hinagkan ang kanyang pisngi. You're smoking. May problema ka ba? Pinagsiklap niya ang kamay nilang dalawa bago sumagot. Nothing. Stress lang sa trabaho, pagsisinungaling niya. Nasa condominium siya ni Shannon, at dito niya naisipan na papalipasin ang magdamag. Ang buong araw niya, ay ginugol sa bahay nila Lori, upang makabonding ang anak. Wala man siyang tulog pero parang nasa langit naman ang pakiramdam niya. Masaya na sana ang buong araw niya, nang maalala na kailangan pala niyang maghugas ng kanyang kamay sa kanyang nobya. Nakokonsensya siya sa nagawang pagtataksil dito. It was not intentional, but there's no denying it, that he cheated and he felt really bad. Napakabait ni Shannon, maganda, maalaga, maunawain at matulungin. Nasa dalaga na ang lahat ng katangian na inaasam ng mga lalaki. She is a wife material. Naging mabuti at tapat ito sa relasyon nila, at hindi niya alam kung paano uumpisahan ang paglalahad ng kanyang mga atraso dito. Oo nga pala, are you free tomorrow? Meron na akong nakausap na wedding planner. She was asking for a simple meeting. You know, to ask for our ideas, and suggestions sa mga decorations at theme ng ating kasal. Nanikip ang dibdib ng binata. They are getting married. He asked for her hand, and she was ready to be his wife. He was ready, but there's a little hesitation now inside him. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang pakiramdam na iyon. Dahil siguro nagtaksil siya sa dalaga, at hindi na nararapat sa pagmamahal nito. What time? Aniya at hinagkan ang kamay nitong hawak niya. Nangako siya sa anak na ipapasyal niya ito bukas, pero mukhang ipagpapaliban na muna niya iyon sa susunod na araw. Ikakasal na sila ni Shannon, at wala siyang balak na umatras. Mahal niya ito, at patutunayan iyon sa pagharap niya sa altar kasama ito. 9 o'clock pero depende pa rin kung anong oras ito matatapos. Okay, tatawagan ko na lang ang secretary ko mamaya, upang i-cancel lahat ng mga meetings at appointment ko bukas. Yes. Thank you. Masaya nitong sinabi. Natawa si Gale at hinarap ang kasintahan. Bakit ka nagpapasalamat? It's our wedding. I'm sorry kung missing in action ako nitong mga nakaraang araw. Basta sabihan mo lang ako kung may kailangan tayong puntahan o kausapin. Si Shannon at ang kanyang mama ang naghahanda sa lahat ng kakailanganin nila sa kasal. Ayaw ng mga ito na makialam siya, dahil para lang daw iyon sa mga babae. Bukod pa doon ay wala rin daw siyang alam pagdating sa mga bagay na iyon, kaya mas mabuti na manahimik na lang daw siya sa tabi. Napangiti si Gale nang hinalikan siya ng kasintahan. I love you. Hinaplos niya ang pisngi ni Shannon, at tinugon ang halik nito. I'm more in love with you. Ang malumanay na galaw ng kanilang mga labi, ay nauwi sa isang mapusok na halikan. Nagsimulang maglumikot ang mga kamay nila. Naging mapaghanap ang katawan nila, hanggang sa napunta ang dalawa sa kama. Gale. Nalalasing ang pakiramdam ni Shannon, nang bumaba pa ang mga halik ni Gale sa kanyang leeg. Tinanggal ng binata ang kanyang damit, at buong paghanga na pinagmasdan ang kanyang kasintahan. Ginagap ng dalaga ang kanyang pisngi, at buong pagmamahal na tinitigan siya. I'm ready now. Please, love me. Sa mga taon na naging magkasintahan sila, ay kahit isa ni minsan ay walang nangyari sa kanilang dalawa. Hindi sa ayaw niya, kundi ang dalaga mismo ang hindi sang-ayon sa ideya na iyon. Ang sabi nito, ay hindi pa raw nila iyon pwedeng gawin hanggat hindi pa sila kasal. Sagrado ito para sa kasintahan. Kaya kahit na may pangangailangan siya bilang lalaki, ay sinunod niya pa rin ang gusto nito. Nirerespeto niya ang desisyon ng dalaga, kaya hanggang sa halik lang sila. Minsan ay humihigit pa doon, pero sinisigurado niyang hindi sila lalagpas, hanggat wala itong ibinibigay na permiso. And Shannon gave him now the permission. Walang pag-aalangan na tinanggal ni Gale ang kanyang damit, at muling hinagkan ang dalaga. He was turned on but he feels that the fire is not yet enough to ignite his whole body.
Ngunit pinagpatuloy pa rin ni Gale ang ginagawa sa dalaga, na mahigpit na nakahawak sa kanya. He went down to her chest, expecting to feel more but he got nothing. Kumunot ang noo niya, at bahagyang damiin ang kagat niya dito. Oh, be careful love, sorry. Sinubukan pa rin ng binata na hanapin ang pakiramdam na iyon, pero bakit wala? Matagal niyang inasam na dumating ang araw na ito, ngunit bakit parang wala siyang maramdaman? Bakit parang kulang? Gale please, don't tease me. Halos magmakaawa na bulong ni Shannon. Kitang-kita na niya ang kagandahan ng kasintahan. Dapat ay nagliliyab na ang pakiramdam niya pero hindi. Kulang. Wala ang sensasyon na hinahanap niya. He was sweating in so much frustration. Nawalan na ba siya ng ganung pakiramdam, dahil matagal na noong huli? Babe please. Mariin niyang kinagat ang kanyang labi, at muling hinalikan ang dalaga. He was about to make her, when Lori's sultry face entered in the scene. Nanigas siya lalo na nang walang palm, na naglakbay ang kanyang isipan sa gabi na inangkin niya ito. Her body, her addictive scent, her voice that makes him more desire while doing her. Mahina niyang mura nang biglang uminit at magliyab ang buong katawan niya. Bigla siyang humiwalay sa kasintahan at tumayo. Bumangon naman si Shannon, at naguguluhan na tiningnan si Gale. What's wrong? I'm sorry. Biglang sumakit ang tiyan ko. Sa CR lang ako. Hindi na nakapagsalita pa ang dalaga, dahil mabilis na nakapasok si Gale sa CR. Pabalibag na isinara niya ang pintuan, at agad na sinuntok ang pader. Habol niya ang kanyang hininga, habang hindi makapaniwala na tinitigan ang sarili sa harap ng salamin. Napadaing siya ng lalong tumindi ang init sa katawan niya. Sinabunutan ni Gale ang kanyang buhok, at kulang na lang ay umiyak siya sa matinding inis at galit. Bakit? Bakit kapag si Lori ang iniisip niya, ay ganito ang reaksyon ng katawan niya? Bakit hindi niya ito maramdaman kay Shannon? Bakit? Ngayon niya lubusang naisip na si Lori ang una, at huling babaeng nahawakan niya simula nang maging sila ni Shannon, iyon ba ang dahilan? Nananabik siya sa kasintahan, pero simula nang makita niya si Lori noon, ay napunta na dito ang lahat ng pakiramdam na iyon. Mali itong mga nangyayari sa kanya. Hindi ito tama. Ayaw na niyang dagdagan pa ang mga kasalanan, pero ayaw makisama ng kanyang katawan. Napamura ulit siya at sinimula na baklasin ang kanyang sinturon. Yumigting ang kanyang panga, habang iniisip ang mukha ni Lori. He loves Shannon, and what he's feeling right now for Lori is pure lust. There's nothing special on it. He'll let lust consume him this time. Just this once. Natulala ng ilang saglit si Shannon, sa kamarahan na hinhila ang kumot, upang takpan ang kanyang katawan. Pinalis niya ang luhang naglandas sa kanyang pisngi. Handa na siya pero hindi niya inakala na ganito pala ang kalalabasan. Nasaktan siya ng sobra sa ginawa ni Gale. She felt rejected, unwanted. Alam na niya ang lahat pero pinili na muna niyang manahimik, dahil gusto niyang si Gale mismo ang magsabi sa kanya, iyon ang inaasahan niyang rason, kung bakit ito nagpunta sa kondo niya. Sa totoo lang ay wala pa sa plano niya ang ibigay ang sarili dito, pero pinangunahan na siya ng emosyon niya. Oo at ikakasal na sila, pero hindi niya mapigilan ang hindi mangamba. She wants assurance that he won't leave her. Masama bang maging makasarili kahit minsan lang? Akala niya ay mangyayari na, pero hindi pa pala. Napahiya siya ng sobra. Si Lori ba ang rason? Dapat ba siyang mangamba sa presensya nito? Mabilis niyang inayos ang kanyang sarili, nang bumukas ang pintuan sa CR. Nginitian niya si Gale. Okay na ba ang tiyan mo? Gumanti ito ng ngiti pero alam niyang pilit lang iyon. Umupo ito sa tabi niya, ginagap ang kanyang kamay, at mariin iyon na hinawakan. We need to talk, Shan. Marahan siyang tumungo. May kikinig siya at intindihin ito, pero hindi niya hahayaan na mawala si Gale sa buhay niya. I can tie na my own shoes, mommy. Hindi na po ako bata. Kinuha ni Connor ang sapatos na hawak ni Lori, at siya na ang naglagay nun sa paa. Naaaliw na pinanood niya ang anak. Hindi pa bumabalik si Danica, kaya hands-on na muna siya ngayon sa anak. Sabi pa nito, ay baka hindi na raw ito payagan ng mga magulang na bumalik sa pagtatrabaho sa kanya. Personal pa siyang pumunta sa bahay ng mga ito,
upang humingi ng dispensa sa nangyari sa anak ng mga ito. Mababait naman ang mga magulang ni Danica, pero hindi niya masisisi ang mga ito, kung hindi na nga bumalik pa ang dalaga. Muling humarap si Lori sa salamin, at pinasadahan ang suot na simpleng dress. Kinakabahan siya. Maya-maya lang ay darating na si Gale, upang sunduin sila. Ngayong gabi ang napag-usapan na pagpunta nila sa bahay ng mga Alessandro para sa family dinner. Hindi na siya nagtanong pa ng ibang detalye, dahil lalo lang siyang kakabahan. Basta ang sigurado niya, ay kasama ang mama at lolo nito. "Mommy, you look really pretty in your dress." Nginitian niya ang anak. "Ang gwapo rin ng baby ko." Siyempre, mana kay daddy. Nawala ang ngiti niya at hindi umimik. "I'm so excited to meet my lolo and lola. Do you think they will like me, mom?" Hinawakan niya ang magkabilang balikat ng anak, at tinitigan ito ng seryoso. "Connor, okay lang na tawagin mong lolo si Lolo Fidel, pero huwag na huwag mong tatawagan na lola ang mommy ni Gale, maliwanag ba?" "Bakit naman po? Baka kasi ayaw niyang tawagin mo siya ng ganon. Remember na hindi ka pa niya kilala." Huminga siya ng malalim. "At may posibilidad na hindi ka niya magustuhan. Mas mabuting sabihin na niya sa anak ang totoo ngayon din mismo. Ayaw niyang mag-expect ito ng kung ano-ano, tapos masasaktan din lang naman sa huli." "Okay po," sang-ayon ni Connor. Mabuti na lang talaga at matalino ang anak niya. Hindi na kailangan pa ng 2 o 3 salita. Alam din naman kasi nito ang sitwasyon kahit papaano. Lumabas na silang dalawa, nang marinig ang busina ng sasakyan sa labas. Naabutan nilang pababa ng sasakyan si Gale. Simple lang ang pormal nitong damit, pero hindi talaga maipagkakaila na malakas talaga ang dating ng binata. "Daddy," binitawan ng kanyang anak ang kamay niya, at tumakbo palapit kay Gale. Sinalubong naman ito ng huli at binuhat. "Hey there, young man." Hinalikan pa nito ang pisngi ng anak. "Gwapo natin ngayon ah." "It's because we're look alike," hajijek naman nito. Napangiti si Lori sa nakikita na eksena. Masayahin na bata si Connor, pero iba ang saya nito ngayon na nakilala na ang ama. Masaya siya para sa anak, pero hindi pa rin niya maiwasan ang mangamba. Sumulyap sa kanya si Gale, saka pinasadahan ang suot niya. May dumaan na kakaibang kislap sa mga mata nito, pero agad din iyong naglaho. Guni-guni lang ba niya iyon? Tumikim ang binata, at binuksan ang pintuan ng sasakyan nito. Si Connor naman ay pasimpleng inaalisa ang dalawa. "Tara na, baka malate tayo sa dinner." Naglakad si Lori papunta sa passenger seat, upang iupo ang anak pero umiling ito. "Ayaw ko po dito, mommy." Kumunot ang noo niya. "Ayaw mo ba dito sa tabi ng daddy mo?" Napangiwi siya. Hindi siya sanay na ganun ang itinatawag kay Gale. "I want to sit in back seat." Anito tsaka bumaba at binuksan ang pintuan doon sa likod. Si Gale naman ay umupo na sa harap ng manibela. "Is there a problem?" Binalingan nito si Connor na nasa likod na. Doon daw niya gustong umupo sagot ni Lori at sumunod sa anak. Uupo na sana siya sa tabi nito, pero marahan siyang itinulak ni Connor palabas. "Doon ka sa harap, mommy." "Ha? Sino ang kasama mo dito?" "I'm fine. I'm already a big boy." Nagkatinginan silang dalawa ni Gale. Binalingan ulit ni Lori ang anak. "Dito rin kasi sa backseat ang gusto kong upuan. Pero mommy, gusto ko pong masolo itong backseat. Gusto kong humiga. Just go beside daddy." Ungot pa nito. Sinama ni Lori ng tingin ang anak. Anong klaseng pakulo ito? May ideya na siya kung ano ang ginagawa ng anak, at ayaw niya iyon. "Come on Lori. Hayaan mo na ang anak natin sa likod." Naghihintay sila lolo. May kung anong paro-paro ang nagsiliparan sa sikmura niya sa sinabi nito. "Anak natin." Hanggang ngayon, ay mahirap pa rin talagang iproseso na anak nga nilang dalawa si Connor. Umiling na lang siya at pumunta na sa harap. Tumingin sa rearview mirror si Lori, at napasintido nang makitang nakangisi sa kanya ang anak. Connor is tearing them up. Sumusulyap sa kanya ang binata, na hindi na lang niya binigyang pansin. "Akala ko ay hindi ka pa rin sasama, anito." Matindi noon ang pag-ayaw niya, pero kinausap siya ng anak, at nakiusap na samahan niya ito dahil natatakot daw. Kasama naman nito ang ama, at alam niyang hindi nito pababayaan si Connor, pero napag-isip-isip niya na mas mabuting ang samahan ng anak.
Nakilala na niya ang mama ni Gale, at hindi maganda ang kinalabasan nun. Kung mainit ang dugo nito sa kanya, at tiyak na ganun din sa kanyang anak. Hindi ko pwedeng papuntahin ang anak ko sa lugar na wala siyang kilala, tangi niyang sinabi. What do you mean by that? Kasama naman niya ako. And Gramps is expecting to meet my son. Anang binata at sinulyapan siya. At paano ang mama mo? Hamon niya dito. Hindi niya alam kung may sinabi ba si Kaiser dito, tungkol sa unang enkwentro nila ng ina nito. Well, I think she's fine. Sa totoo lang ay galit ang mama ni Gale, nang sinabi niya ang tungkol sa anak niya. Hindi pa siya nakakapagpaliwanag ng batuhin na siya ng ina ng kung ano-anong mga gamit. Naghihisterya ito. Suntok at mga sampal ang inabot niya sa ina, na kulang na lang ay golpihin siya. Pilit niya itong kinkalma, ngunit ayaw talaga nitong makinig, hanggang sa sinabihan pa siyang pareho lang sila ng kanyang walang kwentang ama, na wala silang pinagkaibang dalawa. Katulad ng dati ay ang Lolo Fidel lang niya ang nakinig sa kanya. Pinayagan na ito ng hospital na lumabas, at sa bahay na lang na magpapagaling. At tulad ng inaasahan niyang magiging reaksyon ng kanyang Gramps, ay labis itong natutuwa. Gustong-gusto nito na makita agad si Connor. Sinabihan na niya ang mama niya, tungkol sa plano niyang pag-iimbita sa mga ito sa isang hapunan. Wala man siyang nakuhang sagot sa ina, pero sinabihan pa rin niya itong makisama naman kahit papaano. Wow! Daddy, your house is so big. Manghang-mangha na asal ni Connor habang nakatingala, at pinagmamasdan ng bahay na nasa harap nila. Ganon din ang pakiramdam ni Lori. Alam niyang mayaman si Gale, pero hindi niya inaakala na ganito pala karangya ang buhay ng pamilya nito. Bigla siyang nakaramdam ng panliliit sa sarili. Hinawakan ni Connor ang isa niyang kamay, habang sa kabila naman nitong kamay ay kay Gale. Let's go. I'm excited to see Lolo. Tumawa ang binata, pero ni isang ngiti ay hindi niya magawa. May sumalubong na katulong sa kanila, at sinamahan papunta sa malawak na hapagkainan. Natigilan si Lori nang makita na nandito rin si Shannon. May kausap itong matanda na nasa wheelchair, na nasisiguro niyang ang lolo ni Gale. Namawis ang mga kamay niya. Bakit hindi man lang nito sinabi sa kanya, na kasama rin pala nito ang nobya? Ibig bang sabihin nun ay alam na nito ang tungkol sa kanila? Hey, Gramps. Nabaling ang tingin nila Shannon at Lolo Fidel sa kanila. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Gale iho, siya na ba si Connor? Anito na kulang na lang ay tumayo ito. Upang salubungin sila. Yes Gramps. Come on son, give Gramps a big hug, pag-uudyok ng binata sa anak na siyang ang ginawa ng huli. Hello po, Lolo Gramps. My name is Connor. Oh my, tawa ng matanda habang niyayakap at pinupupog ng halik ang bata. Nakatingin lang si Lori sa dalawa, nang tumayo si Shannon mula sa pagkakaupo, at lumapit sa kanya. Nagbaba siya ng ulo, pero nagulat na lang siya nang yakapin siya ni Shannon. Good evening Lori. You don't have to feel guilty. I already know everything. I don't hate you so just relax, okay? Anito sa kanyang tenga. Humiwalay si Shannon sa kanya, at matamis na ngumiti. Tinitigan ni Lori ang mukha nito, pero wala siyang makita doon na galit o kaplastikan para sa kanya. Lori felt guilty all of a sudden. Hindi ito ang inaasahan niyang isasalubong sa kanya ni Shannon. Sobrang bait nito at maunawain nga, katulad ng sinabi ni Gale. Daddy, is she your sister? She is so pretty. Tukoy ng anak niya kay Shannon. Natutap niya ang kanyang bibig sa kahihiyan, dahil sa pinagsasabi ng anak. Hindi nga pala niya nasabi kay Connor na may girlfriend na ang daddy nito. Diyos ko, malaking gulo ito. Nakita pa niya kung paano napahiya si Shannon sa narinig. Ngunit bago pa makapagsalita si Gale, ay itinama na niya ang anak. Con, hindi siya kapatid ng daddy mo. Siya ay. Hindi natapos ni Lori ang sinasabi, nang umalangaw ang pagkabasag ng cellphone sa sahig. Mula doon sa pintuan ay nakatayo ang mama ni Gale, nakasuot ng pang-opisina na damit, gulat na gulat at may bahid ng pagkadisgusto na nakatingin sa kanya. Ano ang ginagawa ng babaeng iyan dito? Bakit ka nagdala ng hindi ko kilalang tao sa loob ng pamamahay ko? At nandito rin si Shannon. Hindi ka na ba nahihiya Gale? Paano mo nagagawang ipakita sa kanya ang babae mo?
Nakagat ni Lori ang kanyang labi. Hinhila niya ang anak sa kanyang tabi, at hinaplos ang likod nito. Ano ba kasi ang ginagawa nila dito ng anak niya? Hindi sila tanggap ng pamilya ni Gale, at paniguradong mga pang-iinsulto lang ang maririnig niya galing sa ina nito. Bumaling sa kanya ang binata, at nangungusap ang mga mata na tumingin sa kanya, na parabang sinasabi nito na huwag silang aalis kahit na anong mangyari. Ma, I told you that they will come tonight for a dinner. Ilang beses ko nang sinabi iyon sa iyo Nakalimutan mo na ba? Bakit? Pumayag ba ako sa gusto mo? Natahimik si Gale kaya nagpatuloy ang ina nito. Paalisan mo sila ngayon din. Ayaw kong. Venus, singit ni Lolo Fidel sa kalmado, at malumanay na boses. Bakit ganyan ka magsalita sa mga bisita natin? Hindi dapat ganyan ang trato mo sa kanila. Kailan ka pa naging bastos sa mga dumadalaw dito sa bahay? Ako ang may kagustuhan na mangyari ito, kaya sa akin ka magalit. Okay lang din naman kay Shannon, hindi bahiha. Ngumiti ng matamis ang dalaga. Of course. I'm totally fine with it. Why don't you change your clothes, tita, para sabay-sabay na tayong kumain? Hindi na nakaimik pa si Venus. Dahil alam ng ginang na wala na itong laban pa. Pinulot nito ang nabitawan na cellphone sa sahig. Sure, magpapalit lang ako ng damit saglit. Umupo na silang lahat sa lamesa habang hinihintay ito. Walang umimik sa kanila ni isa. Pati si Connor na sobrang saya kanina ay wala na ring kibo. Ano kaya ang magiging kahihinatnan ng gabing ito?